Maaasahan pang emergency at easy and reliable loan application. Gaano ba talaga kaganda itong utangan na to dahil bagong labas lang? So kung makita nyo man yung ads nito online, wag muna kayong mag-click. Panoorin nyo muna to hanggang dulo dahil nagpapaloan daw to na 30,000 pesos at pwede daw bayaran ng 91 up to 1 year to pay. Okay ba? Yan yung aalamin natin sa video na to, kaya simulan na natin. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung may bago din kayo na loan application na gustong i-try, i-comment mo na yan sa comment section para ma-try ko muna para sa'yo. Para hindi mo na nga ma-share yung personal information mo tapos malalaman mo sa dulo, hindi naman pala makakatulong sa'yo. So going back, itong loan application na to na re-review natin ngayon ay wala iba kundi ang MoPeso Safe Cash Loan Online. At as of now ay may 4.4 na ratings. So unang dapat nyong malaman, chinek ko to sa SEC kung naka-registered ba sila, and yes, naka-registered naman. Pero hindi ibig sabihin ng mga naka-registered sa SEC ay wala na kayo dyan matatanggap ng mga pananakot. Hindi ibig sabihin yan 100% legit na sila. Kaya tama lang na nanonood kayo ng mga ganitong Ola Review. Kare-release nga lang pala nito noong June 26, 2026. So yan na nga yung pinaka-homepage. Ayan, nagpapaloan first time ng up to 10,000 pesos at 91 days ang term. Ayan, low interest rate daw. Malalaman natin yan. And dito, may pa-reward pa sila. Ayan. Pero may napansin ako, bakit ganyan ang spelling? Medyo inantok yata sa pagkaka-type ito. Pero going back, ayan, meron pa silang pa-check-in center dito. And noon nag-apply na nga ako, ayan na nga. So ito yung mga personal information na kailangan sagutan. Pwede ang unemployed daw, pwede ang student, in short, kahit walang trabaho ay pwedeng mag-apply. Pero kung unemployed ang ilalagay mo, kailangan mo pa ding ilagay yung monthly income mo, gaano ka nakatagal daw sa work, company address, email address. Pero yung company phone, in fairness, optional lang. Yung message, Viber, ayan, backup phone number at Facebook account ay optional lang. So, ibig sabihin, choice nyo yan kung i-share nyo sa kanila or hindi. So, ako is hindi ko to i-share sa kanila dahil may optional naman. Basta may makita kong ganyan is hindi ko na nilalagyan. At sa contact references, tatlo. Sa ID type, pwede naman ng PhilHealth, pwede ang UMID. Madaming pamimilian. Pero ito na nga, grabe to, sa may facial recognition. Alam nyo ba, nakailang ulit ako dito, gusto kong ipagpatuloy pa. Yung pag-a-apply ko dito, dahil gusto ko makita ano ba talaga yung nasa loob nito. Pero, okay naman yung pagpipicture ko sa kanila, maayos, nakaharap, wala akong salamin kanina. Basta walang harang sa may face ko. Pero, ayaw nilang tanggapin. Bakit kaya? Hanggang sa sinabi nga ay talagang ang dami ko na daw beses na nagtatry. Kaya kinabukasan na daw ulit ako mag-try. Pero ayoko na nga patagalin pa. Kaya inalam ko na lang kung magkano ba talaga yung matatanggap dito at kung legit ba talaga. So ito, disclaimer sa lahat ng mga ina-applyan ko na nire-review ko. Hindi ibig sabihin nun ay hinihikayat ko kayo na mag-apply. So ito is for educational purposes and for awareness na din para malaman nyo kung talaga bang okay itong utangan na to. Okay ba sa inyo ang term? So kung hindi, wag nyong applyan. Pero kung sa tingin nyo ay okay sa inyo, choice nyo pa din yan. Pero ito na nga, sa may 5 stars tumingin na ako ng mga sinasabi ng mga tao. At ito nga yung sabi nila, easy and reliable, fast approval, nice app, big help, very helpful apps, legit and fast approval. Pero dito, syempre, para na din sa, ayan, fairness, binasa natin yung mga 5-star ratings. Pero dito nga tayo mas mag-focus sa 1-star rating. At pangalawa, takes forever to get the OTP. Don't try this one. So ito naman, OTP ang naging problema niya. Pero sa case ko naman, is mabilis lang mag-send yung OTP. Yun nga lang talaga, yung facial recognition na kahit okay naman, nakangiti ka naman, wala namang harang sa face mo, ayaw nilang tanggapin. Pero moving forward, every I try to loan, always reject, not recommended. So ito, siya naman is na tapos niya hanggang dulo pero na-reject. Don't download this app. This is 100% scammering. So be aware. At ito na nga ang hinahanap ko. Ito talaga. So sabi niya is wag nyo nang subukan itong MoPeso. Grabe, halimaw sa charge. 2,000 ang ilo-loan mo tapos nare-receive mo lang ay 1,200. Kaya huwag nyo nang subukang mag-loan dito. Lalo lang madadagdagan ng problema nyo and within 6 days lang. Need na siyang bayaran. Kaya huwag nyo nang itry mag-loan.
Kagaya ko, hindi ko na maibalik yung 1,200 times 3. Eh, ang pumasok lang sa GCash ko, 1,200 times 2. Hindi na sumasagot ang customer service para sana ibalik na lang ulit sa kanila. Grabe mo, Peso, hindi ka nakakatulong, nakakaperwisyo ka. So, ibig sabihin dito, ang kailangan daw niyang ibalik is tatlong 1,200. Pero ang pumasok lang sa kanya is dalawang 1,200. So pasok to sa may multiple loans agad sa unang try. Hinati-hati nila para malaki ang kaltas. Kada 2,000, merong kaltas na 800 pesos. Napakalaki. At in 6 days, babayaran mo agad to tatlong 1,200. Grabe, di ba? And I'm sure hindi lang 1,200 to dahil eto lang yung na-receive niya. May madadagdag or the same na 2,000 lang din. Dahil ito, may nakita na din ako na ganitong klaseng loan application before sa mga na-applyan ko. Pero please comment down below kung magkano yung babayaran nyo kung na-aprubahan kayo dito. Dahil ako talagang wala, ayaw niya talaga. Ito, ayan, meron pala akong same na situation. Ayan, same case, parehas kami. Allowed na lahat ng permission pero ayaw pa rin mag-face scan. O di ba? Yan din yung problema ko. Ayaw na lang tanggapin yung face lock natin. Babayaran naman natin kung maaprubahan tayo pero ayaw nilang ipaalam. So basurang application daw, reject. So itong repayment tenure nila na 91 days up to 365 days na 1 year to pay ay hindi po totoo. Kaya kung may makita man kayo na magandang pinapakita nila online na ads, is wag po muna kayong maniniwala. Make sure lang na magbasa-basa din kayo sa may ratings and reviews ng mga loan applications bago kayo nagtatry. Dahil mahirap na, kagaya niya, nag-disburse, na aprubahan, hindi na po pwedeng ibalik. Well, meron namang iba na napakikiusapan. Kagaya ko, may natry na din ako na, ayun nga, nag-auto-disburse, in-email ko sila, na wala pa akong inaagrihan na loan terms and agreements, bakit nila agad-agad i-disburse. So, ayun, pumayag naman na ibalik. Pero paano na lang kung ganito na ayaw? O, diba? Talagang imbes na makatulong sa inyo, mas dagdag isipin pa. Saan mo kukuhanin ngayon yung pambabayad dyan? Kaya lagi nyo munang tingnan lahat-lahat ng pasikot-sikot sa loan application. Kung okay ba talaga, so kung walang loan terms and agreements na ipinakita dyan, bago kayo mag-accept ng loan nyo, ay nako, mag-isip-isip na kayo. Dahil yan yung dapat nyong inaalam. Yung loan terms and agreements, privacy policy, i-check nyo na din kung SEC registered sila. Gagawin nilang steps pagka na-overdue. Dahil dyan nga din mababasa kung kukontakin ba nila yung contact references mo once na malapit na ibayaran at pagkalalo na overdue na. So always be a responsible borrower at all times para hindi nga tayo ma-stress at hindi sumakit yung ulo natin sa may pagbabayad sa loan na hindi naman talaga tayo natulungan. At sa nagtatanong kung ano yung ginagamit ko na wireless microphone dahil may background noise cancellation to, so, ito yung ginagamit ko, yung Shizouo na wireless microphone. So, may sinasaksak dito sa may phone, saka dito, di-clip siya sa may damit. Nandiyan yung link sa baba. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!